Tunghayan po natin ang ika-11 kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pagkatapos ng isang stopover sa isang drive-thru at toilet break sa comfort room, na kahit pa pinagtitinginan si Royal dahil sa suot niyang wedding dress, ay didma lang ito, and she did her business quickly sa loob ng toilet. Nagpatuloy sa biyahe sina Jacob at Royal. Burger at fries lang ang kanilang take-out at sinusubuan ni Royal si Jacob para makakain ito ng maayos habang nagmamaneho. "Drinks please," ang sabi ni Jacob, while matching on fries na isinubo ni Royal. "Wait po," ang sagot ni Royal. Pero di naman ito naiinis sa mga utos ni Jacob. Sabay lapit ng large paper cup na may straw sa mga labi ni Jacob at sinipsip nito ang soft drink sa baso. Susubo na sana si Royal ng fries nang muling magsalita si Jacob. "Burger," ang sabi nito. Ibinaba ulit ni Royal ang kanyang fries sa kanyang mga hita. Hindi na alintana kung madudumihan ang suot niyang gown. Tanging malapad na tissue lang ang isinapi niya sa palda ng suot na dress. Nangingiti na lang si Jacob nang makita niyang parang natataranta sa Royal sa pagsubo sa kanya ng pagkain at sa hindi matuloy-tuloy na pagkain nito. Agad naman na tumalima si Royal at inilapit sa mga bibig niya ang burger na kinagat niya ng malaki. Sa kaniyang nginuya ng mabilis. Kaya nang inilapag muli ni Royal ang burger, ay nagsalita na naman siya ulit. "Fries," ang muling sabi ni Jacob, at hindi niya mapigilan ang mahinang tawa sa kanyang bibig nang makitang napabuntong hininga si Royal, na mabilis naman siyang sinubuan ng fries, pero mabilis niyang nginuya ito. Kaya sa tuwing ilalapag ni Royal ang pagkain niya, ay mag-uutos na naman siyang muli. "Burger," ang muling utos niya. Gutom na si Royal dahil din sa kaunti lang ang kinain niya sa reception at ilang oras na rin ang nakalipas mula nang huli silang kumain. Pero ni isang kagat sa kanyang burger at ni isang pirasong fries ay hindi pa dumadampi sa kanyang mga labi dahil nga sa sunod-sunod na pag-utos sa kanya ni Jacob. Pero naiintindihan naman niya dahil sa alam naman niyang hindi ito makakain dahil nga sa nagmamaneho ito. Pero nagre-rebel din na ang kanyang tiyan. At kung may bulati nga siguro siya sa tiyan, ay nagrarally na ang mga ito sa loob ng tiyan niya dahil gutom na siya. At hindi pa nakatulong ang masarap na amoy ng burger at fries na kanyang hawak. Napabuntong hininga naman siya, pero nang marinig niya ang mahinang tawa ni Jacob, ay kinutuba na siya. Pero hindi pa siya sigurado. Muli niyang sinubuan ng burger si Jacob. At tiningnan niya ito. Napansin niyang mabilis itong ngumunguya ng pagkain at hihingi na naman sa kanya at saka natatawa ito. So sinasadya ni Jacob para hindi siya makakain. Ang galit na sabi ni Royal sa sarili. "Burger," ang muling sabi nito sa kanya at kita ni Royal ang ngiti nito sa labi. Agad namang sinubuan ni Royal si Jacob ng burger at nang makasubo na ito, ay muli niya itong sinubuan ng fries sa bibig. Sa kanya pinainom ng soft drinks. Halos ubuhin si Jacob dahil sa madaming pagkain na nakasubo sa kanya at hindi niya agad nanguya dahil sa isinuksok ni Royal ang fries sa loob ng kanyang bibig. At narinig niya ang malakas na tawa ni Royal na ngayon pa lang niya narinig. It was so carefree. Humalakhak talaga ito. Kaya sa halip na magalit ay kumunot na lang ang noo niya rito. At nagkunwaring galit. "Papatayin mo ba ako?" ang kunwaring galit na tanong niya. "Dapat lang sa'yo yan dahil sa pag-good time mo sa akin." Sabay kagat ni Royal sa burger ni Jacob. And she put a handful of fries on her mouth and munched it. Nanlaki ang mga mata ni Jacob. His gray eyes gazed at her. Para kasi itong bata. Pero hindi lang iyon. Kinain nito ang burger niya at inubos nito. "You ate my food?" ang di makapaniwalang tanong ni Jacob
habang tinitingnan lang ni Royal ang isinubo ng huling piraso ng fries niya. Not anymore, ang sagot ni Royal, sabay ngiti kay Jacob. Sabay unwrap niya ang kanyang burger, pero nagulat si Royal nang biglang hilahin ni Jacob ang kamay niya at kumagat sa kanyang burger. Jacob, ang sigaw ni Royal. Gusto mo bang mabangga tayo? Ang malakas na tanong ni Royal at pinandilatan niya ng mata si Jacob. Isang malakas lang na tawa ang isinagot ni Jacob sa kanya. Sabay abot nito ng paper cup at sumipsip ng soft drinks. Okay, susubuan na kita ulit. Just use your 2 hands sa manibela please, ang sabi ni Royal kay Jacob. Mukhang nanalo siya sa round na iyon, ang nakangiting sabi ni Jacob sa sarili. His gray eyes twinkling. Pero nabusog na siya, kaya nang susubuan ulit siya ni Royal. Ng burger siya na mismo ang umiling. I'm full. Enjoy your burger, ang sabi ni Jacob. Ngumiti naman si Royal at nagsimula na siyang kumain habang nakatanaw sa labas ng bintana at pinanunood ang madilim na view sa labas. He never felt this before, ang sumagi sa isipan ni Jacob. Ni minsan wala pang babae na nakakulitan niya sa loob ng kanyang sasakyan. Mostly, naman kasi sa mga kasama niyang babae sa loob ng kanyang kotse, ay ibang kulitan ang ginagawa nila. Hindi pati tawanan ang naririnig sa loob ng kotse kundi umulan. But it scares him dahil napagtanto niya na mga sandaling iyon na hindi niya hinahanap ang dati niyang buhay. Hindi ba kaya ayaw niyang maikasal ay dahil sa ayaw niyang mabago ang kanyang malayang buhay? Pero bakit ngayon ay hindi niya iyon hinahanap? Damn, ito na nga ang ayaw niya mangyari. Unti-unti na siyang nahuhulog sa kumunoy. Muling sumagi sa isip niya si Dave at noong mga panahong nawala ang babaeng pinakamamahal nito. He witnessed how his friends lost everything. At iyon ang ayaw niyang mangyari dahil baka hindi katulad ni Dave na hindi siya swertehin na magkaroon ng second chance to recover. It was already 12 na marating nila ang Baguio City. Jacob na sanay na sa puyatan, still stayed alert at tinulungan niyang lumabas ng SUV si Royal, still in her wedding dress without the veil. Inilabas na din niya ang kanilang luggage bag na nasa likod ng sasakyan. Nagtaka naman si Royal kung paano siya nagkaroon ng sariling gamit, hindi nga siya nakapag-impake ng sariling mga damit. At doon lang niya naalala, noong mga panahong nag-shopping sila ng mama at lola ni Jacob. Ang dami nitong mga pinamili na damit na ang lahat ay isinukat sa kanya. They immediately went inside the hotel at lumapit sila sa front desk. The receptionist gave them their case and Jacob declined the help para sa kanilang luggage and told them that they can manage and thanked them gratefully. Once inside their room, agad na hinubad ni Royal ang suot na high heels and she almost sighed nang maramdaman ang wooden parquet floor. Ganon din ang ginawa ni Jacob. Agad nitong tinanggal ang leather shoes at naupo sa isa sa mga armchairs. Agad na nilapitan ni Royal ang kulay pink na luggage at binuksan iyon. Tiningnan niya ang mga damit na nakatupi ng maayos sa loob. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Puro sexy lingeries ang nasa loob ng maleta at kakaunti lang ang mga damit at ang iba pa ay hindi nakadesign para sa cold weather ng Baguio. Ano bang ang nasa isip ng mama at lola ni Jacob na magdamag silang magyayakapan sa loob ng hotel room? Tanging 2 pirasong jeans at 2 sweater lang ang inilagay sa loob ng luggage. Mukhang nakalimutan yata nila akong baunan ng jacket, ang sabi ni Royal. Really? Why? Ang tanong ni Jacob. Sabay lapit sa kanya. At dahil sa ayaw ni Royal na makita ni Jacob ang mga sexy lingerie sa loob ng maleta, ay agad niyang tinakpan ang luggage. Oh no, you don't have to say those. Ang giit ni Royal. Pero iniangat na ni Jacob ang takip and his hands sorted through the silk of lingeries. Oh, I definitely wanted to say this, ang sabi ni Jacob, while holding the lace steady. Oh no, you won't, she answered nervously, sabay hablot sa manipis na pantulog. Natawa na lang si Jacob sa reaksyon ni Royal. Mauna ka na mag-shower, din ako naman, ang sabi ni Jacob sa kanya. Alright, ang sagot ni Royal, sabay kuha sa sweater at jeans. Bukas kailangan niyang mamili ng damit
ang sabi ni Royal sa sarili. Sabay pasok niya sa banyo. After a hot and relaxing bath, ay lumabas na si Royal ng banyo at naabutan niyang isa-isang tinitingnan ni Jacob ang mga sexy lingeries na nasa luggage. "What are you doing?" Ang gulat at di makapaniwalang tanong ni Royal. "Bakit? Bawal bang tingnan ang gamit ng asawa ko?" Ang pabirong tanong ni Jacob, while holding a pair of lacy underwear on his fingers. His gray eyes twinkled and sides and their twinkle mischievously. Royal snatched the lacy tongs angrily at ibinalik iyon sa loob ng luggage at sa kaniya isinara ang zipper nito. Hindi na niya sinagot ang tanong ni Jacob na nauwi sa mahinang tawa ang kanina lang na malapad na mga ngiti sa labi nito. Nang iinis pa itong sumipol habang papasok ito sa loob ng banyo. Napairap na lang siya sa malapad nitong likod na papasok sa loob. Tiningnan ni Royal ang kama. It's not that big. Siguradong magdidikit ang katawan nila kapag nagtabi sila ni Jacob. Pero walang sofa or couch that's big enough for either them to sleep into. Well, she could sleep on the floor. Pero sa ganitong kalamig na weather, she really wanted to snuggle on the soft bed underneath the warm comforter. Jacob definitely has to sleep on the floor, ang giit ni Royal sa sarili. Pero kakailanganin pa nilang mag-request ng additional blanket at comforter sa front desk. While having the dilemma, Jacob finally went out of the bathroom. He was drying his hair with a towel. Nakapajama lang ito at pilit na iniiwas ni Royal ang kanyang mga mata sa malapat at well-toned na mga dibdib nito. Naupo si Royal sa gilid ng kama. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan bago siya nagsalita. "Jacob, you better ask for the additional mattress and comforter para makatulog ka sa sahig," ang sabi ni Royal. Napatigil naman si Jacob sa pagpupunas ng kanyang buhok, sabay hagis ng towel sa isang armchair. He put his hand on his hips at napailing siya. Then he snorted. "We don't have to do that. We came here to spend our honeymoon at iyon ang gagawin natin," ang sabi ni Jacob at naglakad ito papalapit kay Royal. Napaatras si Royal sa pagkakaupo nito sa kama. "Jacob, don't you dare come closer," ang banta ni Royal. Pero patuloy pa rin sa paglapit si Jacob na dahan-dahan sa kama. Ang unang nahawakan ni Royal ay ang unan at ibinato niya iyon kay Jacob. Pero hindi ito tinablan at nahawi lang ang unan. Sunod ay ang nakapatong na lotion sa vanity table. Pero hindi man lang nasaktan si Jacob at patuloy pa rin ang paglapit sa kanya. Nasa dulo na ito ng kama nang akmang hahawakan nito ang kanyang mga paa. Pero naibato ni Royal ang bagay na naabot ng kanyang kamay at tumama iyon sa sentido ni Jacob. Nanlaki ang mga mata ni Royal nang bumaksak si Jacob sa sahig at nakita niyang nasa tabi nito ang bagay na naibato niya at tumama sa sentido nito. Isang hand-woven carving display and it knocked Jacob down on the floor. "Jacob, Jacob, wake up," ang malakas na sabi ni Royal sa tainga ni Jacob habang niyuyugyug niya ang braso nito. The moment she saw Jacob on the floor and motionless, nagpanik siya. She waited for at least 5 minutes kung magigising ito, pero walang nangyari. Jacob stayed face down on his stomach, motionless on the floor. Nagsimula na siyang kabahan. Paano kung napatay niya si Jacob? Makukulong siya. She would be accused of murder. No, homicide. Siguro naman kahit pakilalang man of integrity ang kanyang daddy, ay hindi siya hahayaan itong makulong. He'll do anything to clear her name. But still, the thought of her accidentally killing someone makes her want to poke. At kahit na mabigat ay pilit niyang ibinaliktad ang katawan ni Jacob para tumihaya ang katawan nito. Inilagay niya sa kanyang tainga, sa hubad nitong dibdib, at pinakinggan kung may heartbeat pa ito. At nang marinig niya ang steady beat ng puso nito, she sighed with relief. Nakaluhod siya sa tabi nito at pinagmamasdan niya ang mukha ni Jacob. Napansin niya ang malaking bukol na lumabas sa sentido nito. Napangiwi si Royal at nag-alala siya. But when her eyes gazed down on her bare chest, hindi niya maiwasan na pagmasdan ang malapad at solidong dibdib nito.
"He's so gorgeous," ang sabi ni Royal sa sarili. And without even realizing what she's doing, marahan na palang hinahaplos ng kanyang mga kamay ang dibdib ni Jacob. "They were so hard and smooth in her hands," ang sabi ni Royal, at napagtanto na lang niya ang kanyang ginawa nang makita niya ang kanyang mga kamay na bumaba sa tiyan ni Jacob. Namula at uminit ang kanyang mga pisngi, at mabilis niyang iniangat ang kanyang kamay mula sa tiyan ni Jacob. She couldn't believe herself that she was fantasizing Jacob sa kabila ng kalagayan nito. She brushes and rally her na nasa noon nito. "Jacob, please, gumising ka na. I'm sorry," ang bulong ni Royal, at parang magic words ay narinig niyang umungol si Jacob, at isang malalim na hininga ang ibinuga ni Royal, and she almost cried out relief nang marinig ang ungol ni Jacob. At maya-maya pa ay nakita ni Royal na unti-unting dumidilat ang mga mata ni Jacob. His gray eyes was size of her eyes. Hindi niya mapigilan ang ngumiti ng husto. "Jacob, you're alive. I mean, you're awake," ang mabilis niyang bawi sa kanyang sinabi, at hinawi niya ang buhok nito na may pagkamahaba ang harapan ng bahagi kaya umaabot sa noo nito. Mabagal na bumangon si Jacob at naupo. Dama niya ang kirot sa kanyang sentido, at nang hawakan niya iyon ay napangiwi siya nang maramdaman ang malaking bukol doon. "What? What happened?" ang mahinang tanong ni Jacob na nakakunot ang noo dahil sa sakit na nadarama. You trip your foot on the carpet and tumama ang ulo mo sa kama. What's with you?" "Ang bed frame anyway. Bakit ba lagi ka nalang nauuntog dito?" ang mabilis na sagot ni Royal at pagsisinungaling nito. "That's now how I remember. You throw something on me," ang galit na sabi ni Jacob. "I did not," ang giit na pagsisinungaling ni Royal. "You know what? I realized na hindi mo naman kailangan na mahiga sa carpet. We can share the bed. Sige na, tumayo ka na at mahiga sa kama," ang mabilis na sabi ni Royal para mapagtakpan ang ginawa niya kanina. Hindi niya alam kung anong pwedeng gawin sa kanya ni Jacob kapag naalala nito na binato niya ito ng wooden carving. "Can you stand?" ang nag-aalalang tanong ni Royal. "Yeah," nakakunot na noong sagot ni Jacob habang sapo pa rin ito ang bukol niya. "I'll get some ice sa ref or anything cold para sa bukol mo," ang sabi ni Royal. "Here, let me help you," ang muli niyang sabi, sabay hawak sa braso ni Jacob, at inalalayan niya itong tumayo. Pero dahil sa biglang pagtayo ay muling nakadama ng pagkahilo si Jacob, kaya muli itong bumagsak. Mabuti na lang at malapit na sila sa kama, kaya nasalaw ng malambot na kutsyon ang katawan ni Jacob. Pero dahil sa hawak ni Royal si Jacob, ay kasama si Royal sa pagbagsak ni Jacob sa kama, at saktong sa ibabaw nito siya pumaibabaw. She was face to face with him, and their eyes held for a moment. She could see the brown and gold speck sa gray eyes nito, and she felt his warm hand on her back and butt, habang nasa dibdib naman ni Jacob ang dalawa niyang kamay, and she could feel the loud beating of his heart. Inayos niya ang kanyang salamin sa mata at ninenerbiyos siyang napangiti, lalo na nang makita niya ang nasa mata ni Jacob. Was that attraction? Was that longing that she saw in his beautiful gray eyes? She thought. She cleared her throat. Kukuha ako ng yelo," ang nauutal at ninenerbiyos na sabi ni Royal. At tumangutangon na lang si Jacob. Sa kaniya itinulak ang sarili para makatayo at mabilis siyang lumapit sa mini ref para maghanap ng yelo. Jacob expelled his breath na kanina pa niya pinipigilan. Tila ba kasi huminto ang paghinga niya nang pabagsak niya sa kama ay pumaibabaw sa kanya si Royal. In her eyes behind those glasses was wide with emotion na hindi niya mawari. Pero siya, nadama ba ni Royal ang mabilis na pintig ng kanyang puso? Hindi nga kaya, dahil sa mga kamay nito ay nasa dibdib niya. Lagi na lang ganoon ang kanyang nadarama sa tuwing makikita at makalapit si Royal. These feelings were new to him, at ang ayaw niya ay ganon. Gusto niya ang mga bagay na pakiramdam na familiar siya, yung pangkaraniwan lang sa kanya. Ayaw niya ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Umayo siya sa pagkakahiga sa kama at pinagmasdan niya si Royal na tinitingnan ang laman ng ref. Mukhang walang yelo sa ref,
Pero may inilabas itong beer na nasa lata. Pwede na iyon, ang sabi ni Jacob. He badly needed a drink. Pinagmasdan niya ito habang naglalakad palapit sa kanya. Hawak ang beer and can. Wala nang iba. Mga nakaplastic ang drinking water. Ang ibang nasa loob. Itong beer lang ang malamig. Ang sabi ni Royal. Sabay abot ng beer kay Jacob. Na agad namang inabot ang lata ng beer at napangiwi ito at napaungol. Nang dumampi ang malamig na lata sa bukol nito. Napangiwi rin si Royal habang pinagmamasdan si Jacob. Kailangan mo ba ng gamot? Hihingi ako sa ibaba. Ang alalang tanong ni Royal. No, don't bother. Ang sagot ni Jacob na naupo na sa kama. I only need this. Ang muling sabi nito bago binuksan ang lata ng beer at tinungga ang laman nito. Are you sure? Ang paninigurado ni Royal. Oo. Sige na, mahiga ka na. Alam kong pagod ka na at inaantok. Ang sabi ni Jacob sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama at naupo muna siya sa gilid nito. Bago nito itinaas ang kanyang mga paa. Pagkatapos ay inalis nito ang salamin sa mata at ipinatong sa nightstand. Nahiga na siya and she covered herself with the warm and comfy comforter. And she sighed. Nang maramdaman niya ang malambot na cushion sa kanyang likod at ang mainit na comforter. Pero hindi pa siya agad nakatulog. Pinagmasdan niya ang likod ni Jacob na nakaupo kasi ito sa gilid ng kama at nakatalikod sa kanya. Pinagmasdan niya kung paanong gumalaw ang muscles nito sa likod at braso sa tuwing umiinom ito ng beer. She wanted to touch his back and feel how his muscle moves in her touch, and she realized that she's breathing in her lips and her breast felt heavy. Agad niyang isinara ang kanyang mga mata nang makita niyang tumayo si Jacob para itapon ang lata ng beer sa basurahan. With eyes half closed, ay pinagmasdan ni Jacob at pinatay nito ang ilaw. At ang natitirang liwanag lang ay ang nagmumula sa lampshade na nakapatong sa side table sa tabi ng kama. Naglakad na muli si Jacob pabalik sa kama at tumayo pa ito nang matagal sa paanan ng kama. Mukhang nagdadalawang isip pa ito na tabihan siya. Pero ilang sandali pa ay bumalik ito sa kaninang pwesto nito sa kabilang side. Naupo muna ito sa gilid ng kama bago ito tuluyang nahiga. And when he felt him beside her, she didn't know why she finally contented. At unti-unting dinalaw na siya ng antok at nakatulog. Akala ni Jacob na kailangan pa niyang magbilang ng tupa o magbilang pabalik para makatulog sa tabi ni Royal. Katulad kasi noong nagdaang araw na makatulog siya sa iisang kwarto, hindi siya agad nakatulog at hindi pa sila noon magkatabi ni Royal. Pero nagulat si Jacob dahil kabaliktaran ng inaasahan niya nang lumapat ang kanyang likod sa malambot na kama at pumaloob rin ang kanyang katawan sa comforter kung saan nakapaloob din ang katawan ni Royal. Ay kakaiba ang kanyang nadama. Just like Royal, he felt contented at hindi niya namalayan na unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata at siya ay tuluyan ng nakatulog. Jacob woke up nang maramdaman niyang may sumusuksok sa kanyang dibdib. Biglang dumilat ang kanyang mga mata. Bahagya niyang iniangat ang kanyang ulo na nakaunan sa isa niyang braso para makita ang nangyari. Nakatagilid siya paharap kay Royal at nakita niya nakasuksok si Royal sa kanyang dibdib. Halos halakin na nga nito ang kanyang hubad na dibdib habang nakaunan siya sa isa niyang braso. Ang isang braso naman niya ay nakayakap kay Royal. He didn't know kung paano nangyari na nagkadikit na pala ang mga katawan nila na hindi man lang niya namamalayan. He had slept so deep and peaceful habang nakatabi kay Royal. Hindi siya sanay na matulog na may katabi, lalo na ng isang babae. He didn't want that kind of intimacy. Pagkatapos ng sex, ay agad niyang pinaalis ang mga babae at hindi niya hinahayaan na mag-stay pa iyon na matagal sa kanyang unit, much less na matulog iyon sa kanyang kama at tabi. Kaya nagulat siya na ma-realize niyang nakatulog siya na mahimbing at nagising na lang siya na maramdaman niya na may sumusuksok sa kanyang dibdib at lalo na maramdaman niya ang tuhod nito na tumatama sa kanyang pagkalalaki. Dahil na rin sa nakabaluktot ang katawan ni Royal habang patagilid itong nakahiga sa kama sa kanyang tabi
na nakaharap sa kanya. Jacob sighed. He's going to have another hard-on. Hindi na naman niya mailalabas. At pang ilang beses na ba itong nangyari with Royal? Muli niyang tiningnan ang mukha nito. Her soft face snuggled closer in his chest. Ang kulit nitong buhok ay nakasabog sa unan at ang iba ay nakatakip sa mukha nito. Hinawi niya ang malambot na kulot na buhok nito sa mukha ni Royal. And he heard her sigh at muli na namang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pakiramdam na bago man sa kanya ay unti-unting nagiging pamilyar sa kanya. Hindi niya alam kung tatanggalin ba niya ang kanyang braso na nakayakap ng mahigpit dito. Tiningnan niya ang oras. It was only 5 in the morning. Napabuntong hininga si Jacob. Napailing siya at isang matipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nakatulog siyang muli habang nakayakap na mahigpit si Royal sa kanyang mga bisig.